Sandali akong natigilan dahil sa sinabi ni Luna, hindi ako gumalaw at nananatili lang sa kaninang pwesto. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang paglapit niya sa kama. Mama, pagtawag nito sa akin, saka pa hinawakan ang balikat ko. Miss ko na si Papa. Nakagat ko ang pangibabang labi, nang marinig ko ang lungkot sa boses niya. Masuyo pa nitong ginalaw ang kamay ko, akala niya siguro ay tulog ako, kaya panay ang yugyog nito sa akin. Sabi mo noon, babalik din siya, babalikan niya tayo, pero nasaan na siya? Mahinang sambit niya, animoy anumang oras ay iiyak na ito. Bumalik na siya anak, hindi lang niya ako nakilala, hindi niya tayo kilala. Kaya hindi ko alam kung paano uumpisahan itong inaalok niya sa akin. Hindi ko alam kung paano uumpisahan lahat. Miss na miss ko na si Papa eh. Miss na miss. Si Luna at tuluyan na nga itong umiyak. Huminga ako ng malalim sa siya nilingon, at mabilis na dinaluhan, na ngayon ay nakatikip ang mukha sa dalawang palad niya. Kasabay ng pagiyak nito, ay ang mahina kong pagtangis. Mahigpit ko itong niyakap, na parabang sa paraang iyon ay mapapawi ko ang lahat ng hinanakit niya, lahat ng pasakit na dinadala ko. Hindi ko alam kung bakit parang napakahirap maging masaya. Why do we have to suffer from this? Ilang luha pa ba ang dapat na masayang, bago namin makita ang tunay na kaligayahan? Parang ang hirap maging masaya, katulad kung gaano kahirap makaahon sa buhay. Kinagabihan ay maagang natulog si Luna, dahil na rin sa magdamag na pagiyak nito, kaya nagkaroon ako ng oras para makababa. Gusto ko lang magpalipas ng sama ng loob. Dumiretso ako sa resto, kung saan nasa loob noon ang nasabing bar. Nang makapasok ay umalangaw-ngaw kaagad sa pandinig ko ang malakas na disco sound, pati ang disco lights na masyadong masakit sa mata. This isn't my life. Hindi ako sanay sa ganito pero hayaan na. Gusto ko lang magliwaliw at magmuni-muni. Isa pa, masyado nang nagiging unfair ang mundo. Let me just celebrate it. Mabilis kong nilakad ang daan patungong bar counter, at sumalampak sa isang stool na naroon. Nakita ko pa ang isang babaeng bartender sa loob na minamaniobra ang isang bote ng alak sa kanyang kamay, palipad sa ere. Here's your drink ma'am, magiliw na saad nito sa isang customer, saka inilapag ang isang baso ng alak sa counter. Bahagyang kumunat ang noo ko, nang mapansing familiar ang mukha nito, lalo na nang magtama ang paningin namin, at doon ay nakita ko ang kulay asul niyang mata. If I'm not mistaken, Everly ang pangalan niya right? Anong ginagawa niya rito? Aside sa pagiging elite katulad ko, bartender din siya. Say what? Gaano kakapos palad ang isang ito? Oh, ikaw pala yan Mai. Gulat nitong bulalas at agad akong nilapitan. Hello Ever, pagbati ko rito at tipid na ngumiti. Naguguluhan pa rin ako, tagabigay aliw na at bartender pa. Kumunat ang noo ko sa isiping kulang pa ba ang $1 million, at nagtatrabaho pa siya rito. Paano pa pala ako? Anong order mo? Aniya dahilan para mabalik ako sa realidad. Naroon pa rin siya sa harapan ko, at matamang naghihintay sa order ko. Tumikim ako sa kanagpaling-alinga sa paligid. Sa totoo lang ay ito talaga ang first time kong pumasok sa isang bar, hindi rin ako ganoon nag-iinom, kaya wala akong idea sa mga alak. Isa pa, nagpunta lang naman ako rito, para magpalipas ng oras at panandali ang lumimot sa problema ko, pakiramdam ko kasi ay hindi ko na kaya itong dinaramdam ko. You know, it really hurts. 1 shot of espresso martini please, pahayag ko na siyang ginaya lang yung in-order ng katabi ko. Okay, wait lang I'll make one for you, sambit niya bago ako tinalikuran. Muling lumibot ang tingin ko sa paligid, kung saan hindi ganoon karaming tao, puro babae nga lang ang madalas na makikitang naroon sa dance floor, at masayang nagsasayaw. Kung sa bagay, exclusive for all them Wartels employees itong bar, pati ang ibang facilities nila, ay talagang para lamang sa aming may mga access card. Ibang klase rin talaga mag-isip si Madam X, tipong ayaw na niyang pakawalan ang mga angels niya. Ilang minuto pa nang matapos si Everly sa paggawa ng inumin ko. Marahan niya yung ibinaba sa harapan ko, at malawak ang naging ngiti sa akin. Parang proud pa siya sa ginawa nitong alak ko. Here Mai, enjoy your drink. Turan niya bago pinagmasdan ang kabuuan ko.
Nagsuot lang ako ng puting spaghetti sando, at maikling shorts. Tsinelas nga lang din ang gamit ko, dahil nandito lang naman ako sa loob ng Demwartle. Who cares, right? Wala namang mga lalaki rito kaya ayos lang. Thank you, Ever. Kinuha ko ang nasabing espresso martini, saka iyon tinikman at halos isuka ko yun. Nang maramdaman ko ang pag-init ng baga ko, napahigpit ang hawak ko sa baso at pekeng ngumiti kay Ever, na mariing nakatitig pa rin sa akin. Huminga ako ng malalim, kalaunan ay napansin ang pagkunot ng noo ni Ever, habang pinapanood ang galaw ko, dahilan para magbaba ako ng tingin dito. Masyado bang halata na first time kung uminom ng alak? Okay ka lang ba, May? Do you have a problem? Mabilis niyang segunda, kaya binalingan ko siya. Ayun pala. Teka, ganoon na rin ba kahalata sa mukha ko? Mapakla akong tumawa at nilang iling sa kawalan. Actually, mayroon nga, sambit ko sa katotohanan, at walang pakundangan na uminom sa alak na hawak ko. Ngumiti pa ako rito, upang ipakita na ayos lang at hindi ko kailangang kaawaan. I just hate the feeling na purong awa lang ang nararamdaman sa akin ng isang tao, para bang napipilitan lang sila na pakisamahan ako, dahil naaawa sila sa akin. Sorry but if you don't mind, ano bang problema? Si Luna ba? Miss, one shot of margarita nga. Utos ng babaeng kararating lang sa bar counter. Sabay naming nilingon iyon, at mabilis naman na umalis sa harapan ko si Ever, para i-serve ang order nito, kaya hindi ko na nasagot ang kaninang tanong niya. Hindi si Luna ang problema ko, bagkus ay si Terence. Hey, miss please. Sigaw ng isa pang babae at mabigat ang katawang naupo sa katabi kong stool. Nilingon ko ito nang hindi sinasadyang mas ikaw niya ako, dahilan para matapon sa counter table ang inumin ko. Halos mapatayo ako sa gulat, mabuti at hindi iyon tumapon sa damit ko. Bad day ha, mahinang turan niya saka ako binalingan. Nang tumama ang ilaw sa mukha nito, ay doon ko nakita kung sino siya, si Hattie the Great. Wala sa sariling napangiwi ako, at mariing tinitigan siyang nakamasidlang sa akin. Ganyan na ba kainit ang ulo mo sa akin, o sadyang ganyan ka lang talaga? Asag ko rito at hindi na mapigil ang magtaas ng boses. Marahil dala ng mga problema. Isabay pa na natapon ang alak ko, ay nawala ako sa huwisyo. Yung tipong wala ka namang ginagawang mali, pero ang sama ng pakikitungo sa'yo. Like seriously, inggit o trip lang. Sa sinabi ko ay malakas itong tumawa, na para bang takas sa mental hospital. Oo nga pala, bago ko makalimutan, nitoringan nga pala siyang si Maleficent ng anak kong si Luna. Easy girl, hindi ako pumapatol sa lasing, sambit nito at pinasadahan pa ng tingin ang kabuuan ko. But you look so beautiful. Wow, saan ka kaya pinaglihi? Sa sama ng loob. Pahayag ko sa kangumisi. Pagakpa akong tumawa sinasabayan ang kaibangan niya. Hindi pa siya nakakainom, pero ang tabil na ng bibig, baka nga siguro ganyan na siya, kaya hayaan na lang. Napansin ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya, at mahinang umiling. Say whatever you want girl, iinom mo lang yan, this is it. Hindi ko alam kung bakit dito rin ako napunta sa Demwartle na to. Kasabay ng sigaw niya, ay ang pagkalampag nito ng counter table, dahilan para pagtinginan siya ng ilang tao sa bar counter, ngunit hindi na namin iyon pinansin. Matapos may serve ang kanyang inumin, ay mabilis din niya iyong ininom. So, bakit ka pala nandito? Napunta ka ba rito dahil gusto mo, o you don't have any choice? Tanong ko habang pinaglalaroan ang basong hawak. I don't have a choice. Hibat ang balikat niyang sagot. Hindi na ako magtataka kung katulad ko rin siyang naloko ni Franz, gamit ang matatamis nitong salita. Sa isiping iyon ay natawa ako at nilang na lamang. Akalain mo nga at dito ko pa nakita si Terence, kaya parang blessing in disguise rin ang nangyari. Ako kasi, gustuhin ko mang umalis, hindi ako makawala. Tatay ng anak ko ang kalaban ko, segunda ko at wala sa sariling napabuntong hininga. What? Kalaban mo ang tatay ng anak mo? What do you mean? Sunod-sunod nitong pahayag, animoy interesado sa kwento ng buhay ko. Bakit ba sa kanya pa ako nagsasabi? Sa isang babaeng halos mainit ang dugo sa akin, pero ganoon nga siguro talaga, mas nagagawa mong maglabas ng sama ng loob sa taong hindi mo lubusang kilala.
But if I were you, sasama na ako sa tatay ng anak mo, para makaalis ka na sa trabahong to. Sandali akong napaisip sa sinabi niya, at marahang napatangu-tango. Bago tuluyang inubos ang natitirang alak sa baso. Siguro nga, ganun na lang. Another drinks nga, Everly. I want tequila, gawin mo ng 2 para rito sa katabi ko. Dinig kong pahayag ni Hattie na nananatiling naroon sa katabing upuan ko, right away. Hurry up. Natawa na lamang ako sa usapan ni na Ever at Hattie, akala mo ay mga lasing sa kanto at kung magsigawan. Nilang ako sa kapanagbaba ng tingin sa basong hawak ko, wala na iyong laman at tila natuyuan ako ng lalamunan. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko kanina. Ang hirap kasi talaga, kapag iyong ayaw mo nang makita ay parang kabuteng sumusulpot kung saan-saan. Nakakaloka. Mahabang litanya ni Hattie. Napansin ko pa ang pagsindi nito ng kanyang sigarilyo, kaya nilingon ko siya. Kahit papaano pala ay masasabi kong may angking kabaitan din naman siya, o baka lasing na nga talaga ito kagaya ko. Do you mind? Tanong nito sa akin at eminwestre pa ang sigarilyong hawak. I don't mind, pahayag ko sabay kibot ng balikat. Muli akong bumaling sa harapan, at napabuntong hininga sa kawalan. Last chance and my last resort, ganoon na nga lang siguro ang gagawin ko. Sasama ako kay Terence para makaalis na sa ganitong klase ng lugar. Mas mabuti ring mahirapan ako sa taong kakilala ko kaysa sa hindi. Baka ano pang mangyari at mas malala ang maging sitwasyon ko. Sa ngayon ay tatanggapin ko, at bahala na kung ano mang kahihinatnan nito. I'm Hattie, by the way, aniya at inilahad pa ang isang kamay sa akin. Bumaba ang tingin ko roon, at bahagyang kumunat ang noo. Honestly speaking, kanina pa kasi kami nag-uusap, pero ngayon lang siya nagpakilala. Hindi ba siya aware na alam ko na ang pangalan niya? Hattie the Great, the Crowned Maleficent. Napangiwi ako at kahit nalilito ay tinanggap ko na rin. Baka awayin ako bigla, nasa itsura pa naman nito ang pagiging war freak. Wala sa sariling natawa ako, bago siya sinuklian ng isang ngiti. Here's your order mga witches. Entrada ni Ever sabay lapag ng inumin sa harapan namin. Tinapunan ko ito ng tingin, kalaunan ay muling napangiwi. Buong akala ko ay napakabait nitong si Ever, tipong hindi makabasag pinggan. But look at her now, pareho rin pala sila ni Hattie na palaban. Ang tagal Mataray na sambit ni Hattie kay Ever. Whatever, ganting tura ni Everly saka pa umikot ang mga mata sa ere. Nakakaloka. Looks can be deceiving ha. Come on my siya. Cheer up. Let's drink, watch and learn. Mabilis kong nilingon si Hattie na may kung anong ginagawa sa sarili, nilagyan nito ng asin ang kanyang palapulsuhan, bago uminom ng alak at hindi ko na nasundan ang ginawa nito, nang kumirot ang ulo ko. Panay na ang sinok ni Hattie, kaya maya't maya akong napapalingon sa gawin niya, natatawa na lamang ako sa tuwing sasayaw ito sa salin ng musika, habang nakaupo pa rin. Cheers! Sigaw ko saka pa itinaas sa ere ang kamay kong may hawak na baso ng alak. Bahala na kung anong mangyari bukas, basta magsasaya ako ngayon. Kailangan kong malimutan panandalian ang lalaking Terence na yun. Ang kapal ng mukha niya, nakakainis talaga siya. Ang sakit-sakit talaga, hindi niya ako maalala. Maya-maya pa ay natagpuan ko na lang na nagdadrama na pala ako, dala marahil ng alak ay tinamaan ako ng kabaliwan, bakit hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Talaga, akala ko ay makakalimot ako sa pamamagitan ng alak. Sabi ko, magsasaya ako, pero tingnan mo nga naman ang nangyari, mas lalo pa akong namrobal sa lalaking iyon. Hindi ko na namalaya na umiiyak na pala ako, kaya mabilis ko iyong pinunasan, ngunit kahit anong gawin kong punas, ay malaya pa ring namamalisbos ang luha sa pisngi ko. Si Luna kawawa naman ang anak ko. Umiling ako kasabay ng pag-inom ko ng alak. Bottoms up. Natawa na lamang ako sa sarili, saka napailing-iling. Mapupungay na ang parehong mata ko, at ramdam ko na rin ang hilo na halos sumasayaw na ang buong paligid ko. Are you two okay? Dinig kong boses sa tabi ni Hattie na mukhang kararating lang. Hindi nagtagal nang lumingon ako sa gawin nila, at nakitang si Kay pala iyon, iyong babaeng, sky is the limit, ang ganap sa buhay. Pikit ang matang iniinom nito ang isang baso ng alak na siyang labis na ikinatuwa ni Hattie. Go Kay! Go Kay!
Pag-cheer ko pa rito na feeling close lang, bahala na talaga. At heto nga kami ni Kay sa gitna ng dance floor, na parang mga takas sa mental hospital na nagsasayaw sa salin ng malanding musika. Wala na akong naging pakialam sa paligid, at tanging pag-indek na lang ang ginagawa. Ilang minuto rin siguro kaming nagsasayaw, hanggang sa may humigit sa braso ko, dahilan para lingunin ko ito, at ang umaasa kong puso na baka si Terence iyon ay napawi nang makita ko ang mukha ni Hati. Kainis talaga. Paano naman pupunta iyon dito ng ganitong oras? Pagaka kong natawa sa sarili, kulang na lang ay iuntog ko ang ulo para naman matauhan ako sa kabaliwan ko ngayon. Nakisayaw si Hati sa amin, ngunit mas malala yata ang pagkakalasing niya, paano at panay ang twerk sa gitna ng dance floor. Natatawa na lamang akong nakikisabay sa kanila ni Kay, at ilang minuto rin kaming naging baliw doon. Hanggang sa maramdaman ko ang paghapdi ng lalamunan ko, at pangangati nun, tila umakyat pa ang ilang alak na nainom ko, dahilan para maduwal ako sa dance floor, at kahit nahihilo ay tumalikod ako pabalik ng bar counter. Tahimik kong inayos ang sarili, ilang segundo lang nang mapansin ko ang isang babaeng naupo sa bakanteng stool na naroon sa kaliwa ko, kaya wala sa sariling nalingunan ko ito, at halos maningkit ang parehong mata kong inaaninag ang mukha niya. Wait, she seems familiar. Hanggang sa dama po ang tingin ko sa kulay blonde nitong buhok, na naka-ponytail in a messy way, na para bang kagigising lang. Mas kumunat ang noo ko. Is that you, Shamsi? Mahinang sambit ko pero sapat na para marinig niya. Marahan itong bumaling sa gawi ko, at katulad ko ay nagulat din siya, halos magletrang O pa ang kanyang bibig. Kalaunan ay bumalik din ang kaninang emosyon sa mukha niya, at kita ko sa refleksyon ng mata nito ang lungkot. May, ikaw pala yan, aniya at tipid ng umiti. Bumaba ang tingin ko sa suot nitong itim na sando, at mas lalong napukaw ang atensyon ko, dahil sa suot nitong pajama na may mukha ni SpongeBob, so baka kagigising nga lang niya. You okay? Tanong ko ng something hot ito. Dahil doon ay nakita ko ang namamaga at namumula niyang mga mata. Teka, umiyak ba siya? Sa isiping iyon ay bahagya akong lumapit sa pwesto nito. Shamsi, agaw pansin ko rito nang hindi siya sumagot. I'm not fine, diretsyong sambit niya at nagkibit ng balikat. Blanko lang ang mukha nito, pero masasabi kong mayroon siyang mabigat na dinadala. Pinaglalaroan pa nito ang metal straw ng kanyang iced tea, na ngayon ay nakaserve na pala. Sa sinabi niya ay mapakla akong tumawa sa loob-loob ko. So, lahat pala talaga ng nagpupunta sa bar, ay totoong may dinadalang problema. O mas simpleng sabihin, lahat ng pumapasok ng Rampage Society. Sorry, pero ano bang nangyari? Tanong ko rito kaya nilingon niya ako. Mapait itong ngumiti. Ano palang pinag-usapan niyo ni Sean? Ha? Wala sa sariling turan ko, nang biglang maghiyawan ang mga tao sa dance floor. Sabay kaming napalingon doon ni Shamsi, at napangisi na lamang nang makitang naroon pa pala sina Hati at Kay na nagsasayaw. Magkayakap pa ang dalawa na animoy may relasyon. Napapalibutan na sila ng ilang kababaihan na tuwang-tuwa sa ginagawa nila, sumisigaw pa ang mga ito, dahilan para mas ganahan sina Hati at Kay, saka pa itinaas ang dalawang kamay sa ere. Lasing na ang mga babaeng yun. Napahawak naman ako sa sariling ulo, nang maramdaman ang pagkirot noon, mariin pa akong napapikit. Upang pakiramdaman ang sarili, parang anumang oras ay matutamba ako. Hey Mai! Dinig kong tawag sa akin ni Shamsi saka pa ako hinawakan sa balikat. I'm fine, masakit lang ang ulo ko. So, ano na nga yung tanong mo kanina? Pahayag ko at umayos ng upo. Hinayaan ko na rin si Hati na naroon sa likod namin, at parang baliw na nagsasayaw. Malaki na siya kaya bahala na siya sa buhay niya. Ano yung pinag-usapan ninyo ni Sean? Sa may kalakasang boses na tanong niya. Ah, iyon ba? Naikwento niya lang sa akin si Lola Angelina na dati nilang kasambahay.na siyang nag-alaga rin sa akin noong nabubuhay pa ito. Muli akong humikab at sumimsam ng alak sa basong kanina ko pa hawak. Inaantok na ako, gusto ko nang matulog sa totoo lang. Iyon lang, wala ka na bang nabanggit? Maagap na sambit nito, na para bang may gusto siyang marinig mula sa akin. Kung tutuusin ay wala naman kami masyadong napag-usapan, tungkol lang kay Lola Angelina, at sa nakita niyang birthmark ko sa leeg. Ano pa nga ba?
Oo nga pala, nagtanong siya kung saan tayo nagkakilala, at sinabi kong dito sa Rampage Society. Sa sinabi ko ay nakarinig ako ng malakas na pagkabasag ng isang baso, na natitiyak kong galing kay Shamsi. Lilangunan ko na sana ito, ngunit hindi ko na nagawa ng tuluyan na akong napapikit, at bumagsak ang ulo sa counter table.